Hi, good evening sa mga tao at kaluluwa dito. First of all, I'm not really sure sa nakita ko yesteryears since this happened to me when I was in grade 1 or 2. Might be imagination or totoo. So ang family namin kasi is located sa Nueva Ecija. Yung roots namin is originally sa province na yon. But then, ang kwento sa akin, in the 70s, we relocated daw sa Rizal for good. Ang tawag sa magkakapatid sa province is more on Diche, Tico, etc. May kapatid si tatay ko. Ang tawag, Dico Julio. He died 2007. They were located sa Tanay at the same time, so we had to visit to pay respects. Hapon, mga 3, nakarating kami sa Tanay. Ako, si Daddy, si Tita E, and si Tatay. And marami na kilala na kamag-anak. Nang medyo madilim na, around 7, we decided to go home and sumakay na ng jeep dahil malayo pa uuwian namin. Naaalala ko doon kami umupo malapit sa estribo kaya malamig yung hangin and madali kami makakababa pag malapit na kami. Nakahiga ako sa hita ni Daddy nun or ni Tita kasi magkakalapit lang kami. So nagising ako along the commute and doon ko na napansin yung mga tao na naglilibing ng madilim na. I was a kid nung time na yon, but hindi talaga ako familiar sa practice ng mga taga-Tanay. I'm not sure if normal siya or may ganong practice, pero kinilabutan ako. Tandang-tanda ko yung puting sasakyan na may ataol tapos yung mga nakasunod is mga nakasuot ng itim. May babae naka-black na belo yung pinaka natatandaan ko. Pagdating namin sa babaan namin, nakwento ko kay Daddy if bakit sa nadaanan natin may naglilibing ng gabi. Parang naguluhan pa siya noon na anong libing? Sabi ko kasi yung nadaanan natin may mga tao na naglilibing sa patay. Hindi siya sumagot and baka iniisip niya na nanaginip lang ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung may nakita ako na hindi normal or imagination lang. Posible ba na may ganoong practice sa Rizal? Can someone enlighten me? Gusto kong ibahagi ang maikling kasaysayan ng aming universidad, particular ng aming kolehiyo, ang College of Teacher Education. Noong panahon ng Philippine-Japanese War, nagsilbi ang aming kolehiyo bilang ospital para sa mga sugatang sundalo at ang malawak na field sa tabi nito na ngayon ay kilala bilang plaza ng universidad na natatakpan ng maraming damo ay dating sementeryo. Kung hahanapin mo sa internet, makikita mo pa rin ang parehong ekstruktura ng gusali mula pa noong 1915 hanggang sa kasalukuyan. Madalas kong marinig ang mga kwento ng kakaibang karanasan sa aming kolehiyo mula sa mga kapwa estudyante. At ilan sa mga ito ay nangyari pa noong ako mismo ay nag-aaral doon. Isa sa mga karanasan niyon ay aking nasaksihan. Nangyari ito sa room 22. Kadalasan doon kami nagkaklase ng aking mga kaklase dahil karamihan sa aming mga major subjects ay nakatakda roon. Walang anumang kakaibang pangyayari na naganap bago ang araw ng insidente. Ngunit ang klase kung saan ito nangyari ay hindi nakatakda sa aming regular na schedule dahil ito ay isang makeup class. Ang aming propesor ay nakaligta ang makapagturo sa ilang session ng kanyang klase at nakiusap siya sa amin para sa makeup class. Isang desisyong labis niyang pinagsisisihan kalaunan. Dahil papalapit na ang midterms at abala kaming lahat, hindi rin yun ang tanging makeup class na kailangan naming puntahan. Sa huli, napagkasunduan naming gawin ito ng alas 7 ng gabi. Malaki ang gusali ng kolehiyo at wala itong mga night class. Kaya kahit may ilang silid-aralan pa ang may tao, pakiramdam namin ay kami lamang ang naroon sa room 22. Idagdag pa na medyo nakakatakot ang paligid dahil may mga bahagi ng pasilyo na madilim na. Tahimik kaming nakaupo sa silid at nagsimula ang lahat ng dumating ang aming propesor. 5 minuto ang lumipas. Siya ang klase ng propesor na laging nag-check ng attendance. Pero sa halip na tawagin kami isa-isa gaya ng nakasanayan niya, binilang niya kami. Bago pa yon, nasabi na namin sa kanya na 3 sa aming mga kaklase ang absent. Doon siya nagkamali sa pagbibilang. 19 kayo, pero ayon sa record ko, 21 kayo. Kung 3 ang absent, di ba dapat 18 kayo? Binanggit namin ang mga pangalan ng mga absent at ilan sa amin ay nagsimulang magbilang din. Sigurado kaming 3 ang wala at kinumpirma ng mga kaklase namin na 18 lang kami roon. Ngunit dahil sa pride ng profesor namin, binilang niya ulit kami. Ipinilit niyang 19 kami. Ma'am, 7 PM na po. Huwag na kayo magbiro.
sabi ng isa kong kaklase habang nagtatawanan ng ilan sa amin. Ngunit seryoso ang mukha ng propesor namin. Malinaw kong natatandaan kung paano niya inikot ang tingin sa paligid bago niya sinabi, "Ibig bang sabihin may binilang akong hindi niyo nakikita?" Tahimik kaming lahat. Siyempre, imposibleng magkamali kami sa ganoong kasimpleng bagay, lalo na't lahat kami ay mga math majors. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, "Wag na nating ituloy. May nakatira na sa room 22. Naalala ko, 2 beses lang kaming pumayag na magklase ng alas 7 ng gabi sa buong buhay ko sa kolehiyo. At pareho yung natapos bago pa man tuluyang magsimula. Ang pangalawang karanasan ko ay hindi sa aming kolehiyo kundi sa Campus B. Isang malawak na lote sa tabi ng universidad na konektado sa pamamagitan ng overpass. Doon ito nangyari sa College of Science and Mathematics, sa tinatawag nilang Statistics Lab. Wala namang kakaiba sa silid. Mahabang mesa, mga stool chairs, whiteboard at isang LCD projector. Hindi ko alam ang kasaysayan ng kolehiyong yon, pero ang alam ko, ang high school na katabi nito ay itinayo sa dating sementeryo. Nagsimula ang aming propesor na sumakabilang buhay na ngayon naway mapayapa siya nang walang anumang problema. Ngunit napansin naming parang nag-aalala siya habang nagsusulat na sa ikalawang bahagi ng pisara. Ang pinakakapansin-pansin ay ang pagpilay niya. Nasa mid-30s lang siya noon at palagi siyang maayos tuwing klase, kaya alam namin wala siyang anumang pinsala nang pumasok siya. Isa pa, napansin din namin ang pagkakatulig niya sa pagsasalita. Isang bagay na hindi naman niya karaniwang ginagawa. Makalipas ang 20 minutes, sa kalagitnaan ng talakayan, bigla niya kaming pinauwi. "Pasensya na, may kailangan akong asikasuhin," sabi niya. Bagaman nagtaka kami, syempre natuwa rin kami dahil makakauwi kami ng maaga. 2 araw ang lumipas bago namin nalaman ang totoo. Ikinuwento niya pala sa mga kapwa niya guro ang nangyari. At dahil ilan sa kanila ay mga instructor din namin, mabilis umabot sa amin ang balita at sobrang nakakakilabot. Ang totoo, may 2 bata nakita ang propesor namin na naglalaro sa loob ng silid. Ang dahilan kung bakit siya napilay ay dahil isa sa mga bata raw ang nakakapit sa kanyang binti. At habang nagtuturo siya, dala-dala niya raw ang batang yon, paikot-ikot, pilit na nagkukunwaring walang kakaiba. Kwento na to sa akin ni Mama. Early 2000s pa nung nangyari. Yung isang teammate niya kasi noon, minsan sinusundo ng anak. May kotse yung son niya. Since along the way lang bahay namin sa house nila, sinasabay na din siya. Itong son ng office mate niya, mahilig dumaan sa isang shortcut kasi nakakaiwas talaga sa traffic sa mga bayan-bayan. Kaso yung daan na yon, walang masyadong kabahayan. Masukal pa, talahib at mapuno. May street lights naman pero medyo malayo pagitan. Medyo notorious nga daw itong shortcut na ito kasi meron daw umaangkas. Palagi nga daw sinasabihan yung anak na yon ng kaopisina niya na umiwas doon paggabi. Hindi naniniwala kasi sa ganun yung anak ng office mate niya. One night daw, medyo na late nang uwi kasi galing Manila. Doon na siya dumaan sa shortcut. Nasa kalagitnaan na siya nang pagtingin niya sa rearview mirror, meron ng babaeng nakatungo. Mahaba buhok at nakabelo, nakaupo sa likod ng seat. Nanlamig daw yung anak ng office mate niya and pinilit kinalma sarili. Tinanong daw nung anak ng office mate niya ng, "Saan ka ba bababa?" Sumagot daw ng, "Diyan lang." Doon na daw nagtayo ang balahibo niya. Di na daw siya tumingin sa rearview mirror. Straight lang sa daan mata niya. Hindi na daw niya alam paano pa siya nakapag-drive. Parang nag-autopilot na lang. Sa isip niya, nagdasal daw siya ng paulit-ulit. Nang nakabalik na siya sa main road, sinipat na niya yung rearview mirror at wala na yung nakiangkas. Huminto daw muna siya sa isang karinderya at nagpababa ng kaba. Mga ilang buwan din daw, di nag-drive yung anak ng office mate ni Mama at nag-commute na lang.